Pinalayas at pinahiya ng mayamang pamilya ng asawa, inakala ng lahat na tuluyan na siyang bumagsak at nawalan ng lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ibinunyag niya ang tunay na pagkakakilanlan at sinimulan ang pagbawi gamit ang kapangyarihang kayang gumupo sa mga taong umapi sa kanya. Magtatapos ba ito sa ganap na paghihiganti o may mas dakilang anyo ng tagumpay na naghihintay? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at minsay nasasaktan. Ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong gigising sa ating mga natutulog na damdamin. Gaano nga ba kalaki ang kayang isakripisyo ng isang tao para sa pag-ibig? At paano kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong buong mundo ang siyang walang awang dudurog dito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Thea sa unang kabanata ng ating serye, Ang Huling Hapunan. Magpe-fade ang musika at mapapalitan ng mahinang tunog ng ulan sa labas at ang tunog ng mga kubyertos sa pinggan. Ang katahimikan sa hapagkainan ng mga Devilla ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamatibay na bakal. Bawat kalansing ng tinidor sa plato ay tumatagos sa puso ni Thea na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, tila isang estranghero sa sarili niyang tahanan sa loob ng 3 taon. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang ngumiti habang tinitingnan ang lalaking katapat niya, ang kanyang asawa, si Miguel. Ngunit ang mga mata ni Miguel ay malamig, umiiwas, at nakatuon lamang sa kanyang pagkain. Sa tabi ni Miguel ay ang ina nito, si Doña Elvira de Villa, ang matriarka ng pamilya. Ang bawat titig nito kay Thea ay puno ng paghamak. Isang titig na nagsasabing hindi siya kailanman nabagay sa marangyang mundo ng mga De Villa. Sana po ay magustuhan ninyo ang niluto ko. Basag ni Thea sa katahimikan. Ang boses niya ay halos pabulong. Adobong manok po. Paborito ni Miguel. Ibinaba ni Doña Elvira ang kanyang kubyertos nang may kasamang ingay. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Thea. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinagpipilitan mo pa rin ang mga lutong bahay na yan dito sa pamamahay ko, Thea. Mayroon tayong mga chef para magluto ng mas disenteng pagkain. Paumanhin po, senyora. Sagot ni Thea na payuko. Gusto ko lang po sanang ipagluto si Miguel. At sa tingin mo ba'y matutuwa siya dyan? Putol ni Doña Elvira bago marahas na inilapag ang kanyang table napkin sa mesa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo maitatago ang tunay mong pinanggalingan. You will always be that poor, insignificant girl from the province. Bawat salita ay parang punyal na tumatarok sa puso ni Thea. Umasa siyang ipagtatanggol siya ni Miguel. Nasasabihin nitong tumigil na ang ina. Ngunit nanatiling tahimik si Miguel, hindi man lang nag-angat ng tingin. Doon sa katahimikan na yon, alam na ni Thea, may mangyayaring masama. Biglang tumayo si Miguel. Ang pagtayo niya ay hudyat na tapos na ang lahat. Pagod na ako, Thea. Sabi niya sa isang boses na walang anumang emosyon. Malamig, malayo. Pagod na akong magpanggap. Pagod na akong ipagtanggol ka sa lahat. Let's end this. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Hindi siya makapagsalita. Anong ibig mong sabihin, Miguel? Maghiwalay na tayo. Ang 4 na salitang iyon ay nagpaguho sa mundo ni Thea. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha ay ang pagbukas ng pinto ng dining hall. Isang babae ang pumasok, maganda, matangkad, at balot sa mga alahas at mamahaling damit. Si Isabel Gonzalez, ang sikat na modelo na laging laman ng mga balita. Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng tagumpay, at lumapit sa tabi ni Miguel. Hinawakan ni Miguel ang kamay nito sa harap mismo ni Thea. Siya na ba ang ipapalit mo sa akin? Halos hindi na makilala ni Thea ang sariling boses. Huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Isabel, Thea. Sagot ni Miguel, may bahid ng inis. Isabel is my equal. Isang De Villa, hindi katulad mo.
Lumayas ka na sa pamamahay na ito. Utos ni Doña Elvira, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Wala kang dadalhin ni isang sentimo. Kung anong suot mo, yan lang ang sayo. Mga gwardya. Dalawang unipormadong gwardya ang pumasok at marahas, na hinawakan ang mga braso ni Thea. Nagpumiglas siya. Ang mga matay nakikiusap kay Miguel. Miguel, pakiusap. Huwag mong gawin to sa akin. Mahal kita. Pero tinalikuran na siya nito. Inakay si Isabel palayo. Ang huling nakita ni Thea ay ang mapanuyang ngiti ni Isabel habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon. Ibinagsak siya ng mga gwardya sa labas ng malaking gate, sa ilalim ng rumaragasang ulan. Ang damit na suot niya ay agad na nabasa. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit na dumudurog sa kanyang buong pagkatao. Doon sa basang semento, sa labas ng mansyon na tinawag niyang tahanan, gumuho ang lahat ng kanyang pangarap. Napahagulgol si Thea, ang kanyang yak ay sinasabayan ng malakas na buhos ng ulan. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang kakilala sa malaking syudad. Isa siyang basang sisiw na itinapon sa kawalan. Habang nakaluhod siya roon, naramdaman niyang nag-vibrate ang mumurahing cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig na kinuha niya ito. Isang hindi kilalang numero. Kasabay nito, isang makintab at itim na luxury car ang marahang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana sa likuran, ngunit hindi niya maaninag kung sino ang nasa loob dahil sa dilim. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan, nag-aalok ng isang kanlungan mula sa malamig na ulan at sa mas malamig pa na katotohanang kakaharapin niya. Hindi gumalaw si Thea. Nanatili siyang nakatitig sa bukas na pinto ng sasakyan. Ang ulan ay malayang humahampas sa kanyang mukha at katawan. Para siyang isang estatwang gawa sa yelo, manhid sa lamig, manhid sa lahat. Isang lalaking nakaunipormeng itim na may payong ang magalang na lumapit sa kanya. "Ma'am Althea," sabi nito sa isang boses na puno ng pag-aalala. "Halina na po kayo. Magkakasakit po kayo sa ulan." Althea, kay tagal na mula, noong may tumawag sa kanya sa pangalang yon. Sa loob ng 3 taon, siya ay si Thea lamang, ang simpleng asawa ni Miguel de Villa. Ngunit ang Thea na yon ay namatay na kanina lang, doon sa hapagkainan, sa harap ng mga taong umapi sa kanya. Ang naiwan na lang ay ang pait at ang abo ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang tumingin sa lalaki, si Ramon, ang kanyang pinakamatapat na personal na katulong at security head. Sa tulong nito, tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig habang inaalalayan siya ni Ramon papasok sa sasakyan. Nang maisara ang pinto, ang malakas na tunog ng ulan ay biglang humina at napalitan ng isang nakabibing katahimikan. Isang malambot na kumot na kaagad na isinuklob sa kanya ni Ramon. Ang init nito ay nagsilbing paalala kung gaano kalamig ang kanyang pakiramdam sa loob. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon ng mga De Villa, hindi nilingon ni Althea ang lugar na minsan niyang sinubukang tawaging tahanan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa unahan, blangko, ngunit sa likod ng mga matang iyon, isang bagyo ang namumuo. Isang bagyong mas malakas pa kaysa sa ulang bumubuhos sa labas. Ang sasakyan ay huminto sa basement ng isang hindi markadong gusali sa puso ng Bonifacio Global City. Inalalayan siya ni Ramon, papasok sa isang private elevator na umakyat diretso sa pinakatuktok. Sa pagbukas ng pinto, isang malawak na penthouse ang bumungad sa kanya. Malinis, moderno, at napapalibutan ng salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng maningning na tanawin ng buong syudad. Ito ang tunay niyang mundo. Ang mundong isinuko niya para sa isang pekeng pag-ibig. Naglakad siya papasok, ang basang damit ay nag-iiwan ng mga bakas sa makintab na sahig na gawa sa marmol.
Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na sumasakop sa isang buong pader. Ang nakita niya ay isang imaheng kinasuklaman niya. Isang babaeng may gusot na buhok, namumugtong mga mata, at basang damit na mukhang basahan. Iyan si Thea. Mahina. Nagmamakaawa, isang biktima. Napatitig siya sa kanyang refleksyon. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagtitiis sa loob ng 3 taon ay bumalik sa kanya. Ang mga mapanlait na salita ni Doña Elvira, ang malamig na tingin ni Miguel, ang mapang-asar na ngiti ni Isabel. Naghalo-halo ang mga ito sa kanyang isipan, nagiging isang lason na kumakalat sa kanyang mga ugat. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At nang imulat niya itong muli, wala na ang luha. Ang pumalit dito ay isang apoy. Isang nagbabagang apoy ng galit at determinasyon. Hindi na muli. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses niya ay paos, ngunit matatag. Dahan-dahan, hinubad niya ang basang bestida, ang simbolo ng kanyang pagiging si Thea. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay, tiningnan ng may pagkasuklaw, at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Naglakad siya papunta sa kanyang walk-in closet, isang silid na kasing laki ng sala, sa bahay ng mga De Villa, puno ng mga damit mula sa mga pinakasikat na designer sa buong mundo. Pumili siya ng isang itim na silk blouse at isang pares ng puting tailored trousers. Habang isinusuot niya ang mga ito, parang isinusuot niya ang isang bagong balat, isang baluti. Humarap siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay iba na. Ang buhok niya ay maayos na nakatali. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay matalim, malamig, at walang mababakas na anumang kahinaan. Ito si Althea Reyes, ang nag-iisang may-ari ng Reyes Innovations, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang tech companies sa buong Asya. Ang reyna ay nagbabalik. Pumasok siya sa kanyang home office. Sa isang pagpindot lang, ang isang buong pader ay naging isang higanting high-resolution screen. Lumitaw dito ang isang komplikadong diagram. Ang buong network ng negosyo ng De Villa Group of Companies. Ang bawat kumpanya, bawat investment, bawat utang, lahat ay nakamapa. Umupo siya sa kanyang leather chair. At sa isa pang pindot, isang secure video conference ang bumukas, nagpapakita ng mga mukha ng kanyang pinakatiwalang mga executive. Magandang gabi, Ma'am Reyes, bati ng kanyang Chief Financial Officer. Walang ngiting tumango si Althea. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maikakaila. I want you to start acquiring every single debt instrument connected to the De Villa Group. Utos niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pangalan ni Miguel sa screen. Lahat ng kanilang mga utang sa bangko, sa mga private lenders, lahat. Gawin ninyo ito ng tahimik. I don't want them to know who's behind it until it's too late. Masusunod po, ma'am. Sabay-sabay nilang sagot. Good. You have 48 hours to give me the initial report. Sabi niya bago isara ang tawag. Naiwan siyang mag-isa sa malamig at tahimik na opisina. Kinuha niya ang isang litrato na nakatago sa kanyang drawer. Ito ay isang luma at kupas na larawan ng isang masayang lalaki na karga-karga ang isang batang babae. Ang kanyang ama. Ang lalaking winasak din ng mga De Villa, maraming taon na ang nakalipas. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ama sa litrato. Isang luhang hindi niya namalayang namuo ay pumatak sa salamin nito. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang pangako. Tumingin siya sa diagram sa screen, sa imperyong itinayo sa kasakiman at panlilinlang. Para sa iyo ito pa. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng determinasyon na kayang magpayanig ng mundo. Bibigyan ko sila ng hustisya. Gumising si Miguel de Villa na may ngiti sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanyang silid ay tila may dalang bagong pag-asa. Wala na ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, ang pakiramdam
na para siyang may pasan-pasang krus sa tuwing uuwi ng bahay. Malaya na siya. Lumingon siya sa kanyang tabi. Naroon si Isabel, mahimbing na natutulog. Ang perpektong mukha nito ay parang isang anghel. Ito ang tamang buhay para sa kanya. Isang magandang asawa na maipagmamalaki, isang buhay na walang komplikasyon, isang buhay na naaayon sa pangalan at yaman ng mga Davila. Ang alaala ni Thea ay isang malayong bulong na lamang, isang masamang panaginip na sa wakas ay natapos na. Makalipas ang ilang oras, ang pakiramdam ng kalayaan ay lalo pang tumindi. Magkahawak kamay silang naglalakad ni Isabel sa loob ng mamahaling mall sa Greenbelt. Bawat store na pasukin nila ay tila isang palasyo at si Miguel ang hari na handang ibigay ang lahat sa kanyang reyna. "Oh baby, look at this bag, it's divine!" Tili ni Isabel, itinuturo ang isang leather handbag na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng butik. "You like it? It's yours." Walang pag-aalinlangang sagot ni Miguel at iniabot kaagad ang kanyang black credit card sa sales associate. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay sapat ng kabayaran para sa kanya. Ito ang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman kay Thea. Si Thea, na mas kontento pang mamalengke sa palengke kaysa mag-shopping sa ganitong mga lugar. Habang abala si Isabel sa pamimili, nakasalubong ni Miguel ang ilang mga kaibigan, mga kapwa niya tagapagmana ng malalaking korporasyon. "Migs, long time no see. Nabalitaan namin ang restructuring sa household mo." Bati ng isa sa kanila, si Anton, na may kasamang makahulugang ngiti. Tumawa lang si Miguel, isang tawang kampante at puno ng kayabangan. "It's long overdue, pare. Sometimes you just have to cut your losses. So where's, Thea?" Tanong ng isa pa, na tila nag-iingat sa pananalita. Nagkibit balikat si Miguel at sumimsim sa kanyang baso ng champagne na inaalok sa loob ng store. "That girl? Who knows?" Humalakhak siya ng mapanlait. Baka umuwi na sa probinsya para magtanim ng kamote. Doon naman siya nababagay. Nagtawanan ang mga kaibigan niya at ang tunog ng kanilang mga halakhak ay musika sa pandinig ni Miguel. Pinatunayan lang nito na tama ang kanyang desisyon. Pinili niya ang kanyang mundo, ang kanyang antas sa buhay. Kinagabihan, sa mansyon, kasama niya ang kanyang ina para sa isang pulong. Si Doña Elvira ay nasa kanyang elemento. Matalas ang isip at matatag ang boses habang pinag-uusapan nila ang mga plano para sa Davila Group. "May isang maliit na logistics company na gusto kong bilhin," sabi ni Doña Elvira habang sinusuri ang mga dokumento. "Their assets are undervalued. It will be a perfect addition to our shipping line." "I agree, ma," sagot ni Miguel. Pakiramdam niya ay isa siyang tunay na business tycoon. "Their numbers look promising. We can easily absorb them without any significant impact on our cash flow." Nasa tuktok sila ng kanilang mundo. Makapangyarihan, hindi magagapi. Ang pagkawala ni Thea ay parang pagtanggal lang ng isang maliit na bato sa sapatos. Isang bahagyang abala na ngayon ay ganap ng nalimutan. Pagkatapos ng pulong, nagsalin si Miguel ng isang mamahaling brandy para sa kanyang sarili. Tumayo siya sa balkonahe, tinitingnan ang malawak na hardin ng kanilang mansyon. Perpekto ang lahat. Tahimik. Maayos. Biglang nagring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanilang Chief Financial Officer, si Mr. Salcedo. Gabi na, kaya malamang ay may mahalaga itong sasabihin. "Salcedo?" Sagot ni Miguel. Ang boses ay puno pa rin ng kumpiyansa. "What is it?" Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya at isang boses na nanginginig at puno ng pag-aalala. "Sir Miguel, good evening po. Tumawag po ako dahil may problema po tayo." Kumunot ang noo ni Miguel. "Problema? Anong problema?" "Sir, isa po sa mga pinakamalaking creditor natin, ang Vantage Capital. Bigla po nilang in-demand ang full payment para sa outstanding loan natin.
Kailangan daw po nating bayaran. Bago matapos ang linggong ito, nabitawan ni Miguel ang kanyang baso. Nabasag ito sa marmol na sahig. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang Vantage Capital? Ang utang na yon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at imposible itong bayaran sa ganoon kaikling panahon. Ano? Sigaw niya sa telepono. Bakit? Anong dahilan nila? Hindi po nila sinabi, sir. Sagot ni Mr. Salcedo. Ang takot ay ramdam na ramdam sa kanyang boses. Ang sabi lang po nila, may bago na silang may-ari at ang bagong may-ari gusto nang kolektahin ang lahat ng utang. Mula sa kanyang penthouse office na matatagpuan sa pinakatuktok ng syudad, pinapanood ni Althea ang pagsisimula ng kaguluhan na parang isang diyosa na nakatingin mula sa Mount Olympus. Sa malaking screen sa kanyang harapan, live niyang nakikita ang pagbagsak ng stock price ng De Villa Group of Companies. Bawat pulang numero na lumalabas ay tila isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Kalmado niyang inilapag ang kanyang tasa ng tsa. Ang bawat kilos niya ay may sukat, may kontrol, kabaliktaran ng kaguluhan na kanyang nilikha. Ilang minuto pa lang ang nakalipas mula nang i-anunsyo ng Vantage Capital na ngayon ay isa ng shell company sa ilalim ng Reyes Innovations, ang biglaang pagdemand ng bayad utang. Ngunit ang epekto nito sa merkado ay parang isang malakas na lindol. Ang balita ay mabilis na kumalat sa mga financial circles, naghasik ng pagdududa at takot sa mga investor. Nagring ang isa sa kanyang mga telepono, isang linyang nakalaan lamang para sa mga pinakamahahalagang tawag. Ang pangalan ng isang mataas na opisyal mula sa pinakamalaking bangko sa bansa ang lumitaw. Ito ang bangko kung saan sinusubukan ngayon ng mga De Villa na humiram ng pondo para bayaran ang kanilang utang. Hinayaan niyang magring ito ng ilang beses bago niya ito sinagot. Althea Reyes speaking, sabi niya sa isang boses na profesional at malamig. Ma'am Reyes, magandang umaga po. Sabi ng boses sa kabilang linya, may halong paggalang at kaba. Tumatawag po ako patungkol sa De Villa Group. Nag-a-apply po sila para sa isang emergency loan and I'm telling you, as one of your bank's biggest investors, putol ni Althea, hindi binabago ang kanyang tono, that approving that loan would be a very unwise decision. The De Villa Group is a sinking ship. Do not let them drag you down with them. Pero ma'am, sila ay isang masamang investment. Diin ni Althea. That's all you need to know. Ibinaba niya ang telepono nang hindi na naghihintay ng sagot. Isang simpleng tawag, ngunit alam niyang sapat na yon para ipagkait sa mga De Villa ang tulong na kanilang kailangan. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa pera. Ito ay nasa impluwensya. At ngayon, ginagamit niya ang bawat onsa ng kanyang impluwensya para isara ang lahat ng pinto para sa kanila. Maya-maya, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ito ay mula sa kanyang intelligence team. Isang video file ang naka-attach dito. Nang i-play niya ito, lumitaw ang isang eksena mula sa isang CCTV camera sa loob ng boardroom ng De Villa Group. Naroon si Doña Elvira at si Miguel, kasama ang kanilang mga top executive. Ang mukha ni Miguel ay pukat na pukat, habang si Doña Elvira naman ay pilit na pinapanatili ang kanyang composure, ngunit ang galit at pag-aalala ay kitang-kita sa kanyang mga mata. How is this possible? Sigaw ni Miguel sa video. Ibinabagsak ang kanyang kamao sa mesa. Bakit ayaw tayong pautangin ng lahat ng bangko? May gumagalaw laban sa atin, sagot ni Doña Elvira. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. May isang taong bumubulong sa kanilang mga tenga. Isang traidor. Napangiti si Althea. Isang malamig, walang kagalak-galak na ngiti. Hindi ito pagtatraidor, Doña Elvira. Ito ay hustisya. Ang unang patak ng dugo. Ang unang lasa ng paghihiganti. Itinigil niya ang video. Para sa kanya,
tapos na ang palabas sa ngayon. Tumingin siya sa kanyang assistant na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ramon, sabi niya. Yes, ma'am? Magpadala ka ng bulaklak sa opisina ni Doña Elvira de Villa. Isang malaking bouquet ng puting mga rosas. Siguraduhin mong walang pangalan ng nagpadala. Ano po ang ilalagay sa card, ma'am? Nag-isip si Althea sandali habang tinitingnan ang bumabagsak na stock prices sa screen. Ang perpektong mga salita ay nabuo sa kanyang isipan. Ilagay mo lang, sabi niya. Ang bawat salita ay may diin at bigat. Ang utang ay dapat bayaran. Ang pagdating ng malaking bouquet ng mga puting rosas ay tila isang insulto sa gitna ng apoy na unti-unting tumutupok sa De Villa Group. Inilapag ito ng sekretarya ni Doña Elvira sa kanyang mesa. Isang kumpol ng inosenteng mga bulaklak na may dalang nakatagong lason. Sinong nagpadala? Tanong ni Doña Elvira. Ang boses ay matigas. Hindi man lang tinitingnan ang mga bulaklak. Ang kanyang atensyon ay nasa mga papeles ng kanilang bumabagsak na stock prices. Wala pong pangalan, senyora. Sagot ng nanginginig na sekretarya. May card lang po. Kinuha ni Doña Elvira ang maliit na puting card. Binasa niya ang mga salitang nakasulat sa eleganteng calligraphy. Ang utang ay dapat bayaran. Hindi ito isang simpleng mensahe. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Isinantabi niya ang card at tumitig sa mga bulaklak. Puti. Ang kulay ng kadalisayan, ngunit maaari ring maging kulay ng kamatayan. May kakaiba sa ataking ito. Hindi ito random. Hindi ito karaniwang kompetisyon sa negosyo kung saan ang mga kalaban ay hayagang naglalaban. Ang isang ito ay personal, masyadong personal. Sa buong buhay niya sa mundo ng korporasyon, sanay na si Doña Elvira sa mga kaaway. Ngunit ang mga kaaway niya ay may mga pangalan, may mga mukha. Ang isang ito ay isang anino, isang multo na gumagalaw sa dilim, na tinitira sila kung saan sila pinakamahina. Miguel! Sigaw niya sa intercom. Pumunta ka sa opisina ko, ngayon din. Ilang sandali lang ay pumasok si Miguel. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Ma, anong nangyari? May balita na ba mula sa mga bangko? Hindi sumagot si Doña Elvira. Itinuro lang niya ang mga bulaklak at ang card sa mesa. Binasa ito ni Miguel at lalong kumunot ang kanyang noo. Ano ang ibig sabihin nito? Isang pananakot? Higit pa sa pananakot, Miguel, sagot ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Tila may sinusubukang kalkulahin sa kanyang isipan. This is a message. Ang nagpadala nito, kilala tayo. Alam niya kung saan tayo tatamaan. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa kanyang opisina. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. Hindi ito tungkol sa pera lang. Kung pera lang ang habol nila, hindi ganito ang paraan. There's a story behind this, a motive. At kailangan nating malaman kung ano yon. Hindi niya pinapansin ang pagbagsak ng kanilang kumpanya. Para sa kanya, iyon ay isang sintomas lamang. Ang kailangan niyang hanapin ay ang sakit mismo, ang pinagmumulan ng lason. Umupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang isang lumang leather-bound na address book. Ito ang kanyang listahan ng mga makapangyarihang kontak. Mga taong may utang na loob sa kanya. Mga taong kayang maghukay ng mga impormasyon na hindi kayang mahanap ng ordinaryong tao. Tatawagan ko si Congressman Ramirez, sabi niya sa sarili, at si General De Leon. Ngunit habang binubuklat niya ang mga pahina, isang pangalan mula sa nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang alaala ng isang matinding laban sa negosyo. Isang laban na ipinanalo ng kanyang yumaong asawa. Si Don Ricardo de Villa sa maruming paraan, Reyes. Ang apelyido ng negosyanteng iyon na nawalan ng lahat. Ang lalaking namatay dahil sa sama ng loob matapos malugi ang kanyang kumpanya dahil sa isang pagtatraidor. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Miguel, sabi niya,
Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Tawagan mo si Attorney Sandoval. Ipahanap mo lahat ng lumang files tungkol sa kaso ng RGC Holdings. Yung kumpanya ni... Ano nga ulit ang pangalan ng taong yon? Oo. Eduardo Reyes. Eduardo Reyes? Takang tanong ni Miguel. Sino po yon? At anong kinalaman niya dito? Basta gawin mo na lang ang sinabi ko. Utos ni Doña Elvira. Kasabay nito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng isang kilalang pribadong investigador. Arturo, sabi niya, nang may sumagot sa kabilang linya. May trabaho ako para sa'yo. Gusto kong malaman kung sino ang bumili ng Vantage Capital. I want a name. I want a face. At gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. I-trace mo ang pinagmulan ng pera. Kahit gaano kalalim, hukayin mo. Nang maibaba niya ang telepono, isang teorya ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang teoryang napaka-imposible, ngunit kasabay nito ay nagpapaliwanag sa lahat. Ang personal na atake, ang mensahe, ang apelyidong biglang sumulpot sa kanyang alaala. Hindi maaari. Patay na si Eduardo Reyes at ang pamilya niya, naglaho na lang na parang bula. Ngunit habang papalubog ang araw, ang anino ng pagdududa ay lalong humahaba sa isipan ni Doña Elvira at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon nakaramdam siya ng tunay na takot. Ilang oras pa ang lumipas, gabi na, nang tumunog ang kanyang pribadong telepono. Ang investigador. May nakuha ka na? Tanong niya kaagad. Senyora, sabi ng boses sa kabilang linya. Mahirap po. Napakagaling magtago ng taong ito. Pero may isa po kaming lead, ang daloy ng pera. Kung susundan mo ang napakaraming shell companies at offshore accounts, lahat ito ay nagmumula sa iisang source. Anong source? Walang pasensyang tanong ni Doña Elvira. Nag-alinlangan sandali ang investigador bago sumagot. Isang kumpanya po. Isang napakalaking tech company na nakabase dito sa Pilipinas. Ang pangalan po ay Reyes Innovations. Ang pangalang iyon, Reyes, ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Para itong isang kulog na biglang kumidlat sa tahimik na gabi. Napahawak ng mahigpit si Doña Elvira sa kanyang mesa. Ang kanyang hininga ay biglang bumigat. Ang teoryang kanina'y tila imposible ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na hugis. Alam na ni Althea. Ang balitang nakarating sa kanya mula sa kanyang mga espiya sa loob ng Davila Group ay malinaw. Natuntun na ni Doña Elvira ang pangalang Reyes Innovations. Ang matandang babae ay parang isang asong gubat na nakaamoy ng dugo. Hindi ito titigil hanggat hindi nito nahahanap ang biktima. Ngunit hindi natakot si Althea. Sa halip, isang malamig na kalkulasyon ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang pag-aalam ni Doña Elvira ay hindi isang pagkatalo, kundi isang oportunidad. Isang oportunidad para tapusin na ang lahat ng pagpapanggap at ilabas ang pinakamatinding alas. Ngunit bago yon, may isang katanungan na bumabagabag sa kanya. Isang tinik na nakabaon sa kanyang puso na kailangan niyang bunutin. Bakit? Bakit ganoon na lamang ang galit sa kanya ng mga Divilla? Oo, itinuring siyang mahirap. Ngunit ang ginawa nila ay higit pa sa simpleng pagmamata. May mas malalim na dahilan at kailangan niya itong marinig mula mismo sa kanila. Ramon, isagawa mo na. Utos ni Althea sa kanyang intercom. Ikalat mo ang impormasyon. Ang impormasyon ay isang pain, isang perpektong pagkagawa na chismis na ipinakalat sa mga piling financial circles. Isang grupo ng mga international investors na may koneksyon di umano sa pamilya ng yumaong si Eduardo Reyes ay nagsisimula ng mag-imbestiga sa mga unethical na gawain ng Davila Group noong araw. Alam ni Althea na ang pain na ito ay direktang tatama sa pinakamalaking takot ni Doña Elvira, ang mga multo ng nakaraan. At hindi siya nabigo. Sa kanyang madilim na opisina,
Nakaupo si Althea. Tanging ang liwanag mula sa mga monitor ang nagbibigay ilaw sa kanyang mukha. Suot niya ang isang high-tech na earpiece. Sa kabilang linya, naririnig niya ang lahat ng nangyayari sa pribadong opisina ni Doña Elvira. Salamat sa isang micro-listening device na matagal nang naitanim doon ng kanyang mga tauhan. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto. Ang nanginginig na boses ni Miguel ang unang bumasag sa katahimikan. Ma, totoo ba ang naririnig ko? May mga nag-iimbestiga daw tungkol sa kaso ni Lolo Ricardo at ng mga Reyes? Katahimikan. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog na tila isang bagay na ibinagsak sa mesa. Saan mo narinig yan? Ang boses ni Doña Elvira ay matalim at puno ng galit na hindi maikukubli. Sinabi sa akin ni Anton, kumakalat na sa grupo. Paano kung malaman nila? Paano kung malaman niya? Alam ni Althea kung sino ang tinutukoy ni Miguel. Siya. At doon na nagsimula ang pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan. Narinig ni Althea ang isang malutong na sampal, kasunod ang pigil na pagdaing ni Miguel. Ang hina mo! Sigaw ni Doña Elvira. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ito ang kinatatakutan ko. Sinabi ko na sa'yo, Miguel. Dapat noon pa natin siya pinalayas. Bago pa niya malaman ang ginawa ng ama mo sa ama niya. Ang bawat salita ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay tumusok sa puso ni Althea. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto. Alam nila mula pa sa simula. Ang 3 taon ng pagtitiis, ang bawat paghamak, ang bawat luhang pumatak, lahat ay isang palabas, isang masalimuot at malupit na dula para lang paalisin siya. Pero narinig ni Althea ang mahinang boses ni Miguel, basag at puno ng pagsisisi. Minahal ko siya. Isang mapaklang halakhak ang isinagot ni Doña Elvira. Isang halakhak na nagwasak sa huling piraso ng puso ni Althea na umaasa pa. Pag-ibig? Walang lugar ang pag-ibig sa negosyo, Miguel. Ang babaeng yon ay isang bombang sasabog anumang oras, isang panganib sa pangalan at yaman natin. Mabuti na lang at naunahan natin siya. Hindi na kinaya ni Althea. Dahan-dahan niyang inalis ang earpiece sa kanyang tainga. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay mas nakabibingi pa kaysa sa mga sigaw na kanyang narinig. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay blangko. Ang sakit ay napakatindi na tila hindi na niya ito maramdaman. Para siyang namanhid. Ang pagtatraidor ay hindi lang mula sa pamilya ng kanyang asawa. Ang pagtatraidor ay mula mismo sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso, sa lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang kasinungalingan. Ang buhay na binuo niya ay isang bitag. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata. Gumulong ito sa kanyang pisngi. Isang mainit na patak sa gitna ng nagyayelong pakiramdam. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ang huling luha para sa pag-ibig na namatay. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, wala na ang sakit, wala na ang pait. Ang naroon na lamang ay yelo. Isang malamig, matigas, at walang awang yelo. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang numero ni Ramon. Ma'am, ang boses ni Althea ay kalmado. Nakakakilabot sa pagiging kalmado. Phase 2, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. I want to ruin them. Everything. Ukong ang mga naunang atake ni Althea ay parang isang matalas na scalpel na maingat na tumitistis sa mga ugat na pinansyal ng De Villa Group, ang Phase 2 ay isang malupit na martilyo. Isang martilyong walang awang dumudurog, hindi lang sa kanilang negosyo, kundi pati na rin sa kanilang pangalan, sa kanilang dangal, at sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanila. Wala nang pag-iingat. Wala nang pagtatago sa likod ng mga shell companies. Ang digmaan ay hayagan na. Ang unang dagok ay tumama
sa pundasyong ipinagmamalaki ni Doña Elvira, ang De Villa Foundation. Sa loob ng maraming dekada, ito ang naging simbolo ng kanilang kabutihang loob, ang kanilang paraan para linisin ang kanilang imahe sa mata ng publiko. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang lahat. Isang umaga, sabay-sabay na naglabas ng balita ang mga pinakamalalaking news outlet sa bansa. Mga dokumentong nagpapatunay ng malawakang money laundering, mga testimonya mula sa mga dating empleyado na nagpapatunay na ang donasyon para sa mga ulila at mahihirap ay napupunta sa mga lihim na offshore accounts ng pamilya. Ang mukha ni Doña Elvira, na dati larawan ng isang kagalang-galang na pilantropo, ay biglang naging mukha ng kasakiman at panloloko. Mula sa kanyang opisina, pinanood ni Althea ang live press conference kung saan pilit na pinabubulaanan ng abogado ng mga De Villa ang mga akusasyon. Ngunit wala na itong silbi. Ang ebidensya ay solid, at ang galit ng publiko ay parang isang apoy na hindi mapapatay. Habang ang ina ay nasusunog sa eskandalo, ang anak naman ay nawawalan ng kanyang pangarap. Ang De Villa Towers, ang proyektong pinaghirapan ni Miguel, ang kanyang legacy sana, ay biglang natigil. Isang araw, habang nasa construction site si Miguel, dumating ang mga opisyal mula sa Department of Environment and Natural Resources, kasama ang mga media. May dala silang cease and desist order. Lumabas sa investigasyon na ang lupang kinatitirikan ng proyekto ay isang protected watershed area na iligal na nareclassify gamit ang mga pekeng dokumento. Gumuho ang mundo ni Miguel habang pinapanood niyang nilalagyan ng malaking karatula ang kanyang proyekto. Closed by government order. Ang kanyang pangarap na magtayo ng pinakamatayog na gusali sa Makati ay naging isang monumento ng kanyang kabiguan at ng katiwalian ng kanyang pamilya. Sa loob ng mansyon ng mga De Villa, ang dating marangyang tahanan ay naging isang kulungan ng tensyon at pagsisihan. Ito na ba ang katapusan natin, Miguel? Sigaw ni Doña Elvira isang gabi. Ang kanyang mukha ay haggard at wala na ang dating awtoridad. Hindi ko alam, Mama. Hindi ko na alam, sagot ni Miguel. Sinasabunutan ng sariling buhok. Ang gulo sa kanilang buhay ay nagsimula nang umabot sa relasyon ni Miguel at Isabel. Wala na ang mga matatamis na salita at mga mamahaling regalo. Napalitan ito ng panuunumbat at pag-aaway. Ano na, Miguel? Na-freeze ang mga credit card ko. Reklamo ni Isabel isang hapon. May bago pa namang koleksyon ng bag si Chanel. Paano ko bibilhin yon? Wala ka na bang ibang iniisip kundi yang mga bag mo? Sigaw ni Miguel. Hindi mo ba nakikita? Bumagsak na tayo at wala kang ginawa kundi gumastos. So, kasalanan ko pa ngayon? Hindi ko pinirmahan ng kasal na to para mamulubi lang. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana hindi na lang kita pinatulan. Ang mga salitang yon ay tumagos kay Miguel. Lahat ng sakripisyo niya, ang pagtalikod niya kay Thea ay para sa wala. Ngunit hindi pa tapos si Althea. Mayroon pa siyang isang huling, personal na dagok na inihanda. Isang gabi, habang nag-iisa si Miguel sa kanyang opisina, sinusubukang humanap ng solusyon sa kanilang mga problema. Isang sobre ang iniabot sa kanya. Galing ito sa isang courier service. Pagbukas niya, isang litrato ang laman nito. Ang larawan ay nagpapakita ng isang pamilyar na bahay, ang bahay kung saan siya lumaki, ang ancestral home ng mga De Villa sa isang lumang distrito ng Maynila. Ito ang nag-iisang pag-aari na may sentimental value sa kanya, isang lugar na ipinangako niyang hindi kailanman ibebenta. Sa hardin ng bahay, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakatayo ang isang babae. Nakatalikod ito. Ngunit kilalang-kilala ni Miguel ang tindig nito, ang buhok nito na hinahangin, ang paraan ng kanyang pagtayo. Si Thea. O mas tamang sabihin, si Althea, kasama ng litrato ay isang maikling sulat
nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Naaalala mo pa ba, Miguel? Dito mo unang sinabi sa akin na mahal mo ako. Ngayon, pag-aari ko na ito. Tulad ng lahat ng bagay na minsan mong inakala na sayo. Nabitawan ni Miguel ang litrato. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay mabigat at hirap. Hindi lang ang kanyang pera, ang kanyang kumpanya, o ang kanyang pangalan ang kinuha sa kanya. Kinuha ni Althea ang kanyang nakaraan. Kinuha niya ang kanyang mga alaala. At sa sandaling iyon, alam ni Miguel na hindi na ito isang laban sa negosyo. Ito ay isang pagdurog, dahan-dahan, walang awa, walang patawad. Ang mansyon ng mga De Villa, na dati puno ng buhay at kayabangan, ay nababalot na ngayon ng isang mabigat na katahimikan. Isang katahimikang sinisira lamang ng paulit-ulit na pag-aaway ni na Miguel at Isabel. "Wala na, Miguel! Wala na!" Sigaw ni Isabel isang hapon, habang inihahagis ang mga damit sa isang malaking maleta. "Aalis na ako. Ayokong madamay sa pagbagsak ninyo." "Ganyan na lang ba yon, Isabel?" Ganting sigaw ni Miguel. Ang boses ay basag dahil sa alak at kawalan ng pag-asa. "Iiwan mo ako ngayong wala na akong maibigay sa'yo? Akala ko ba mahal mo ako?" Tumigil si Isabel sa kanyang ginagawa at hinarap si Miguel. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. "Mahal? Miguel, gumising ka nga. Minahal kita dahil sa pangalan mo, sa pera mo. Pero ano ka ngayon? Isa kang talunan. Isang bangkarot na walang maipagmamalaki." Bawat salita ay sampal sa pagkalalaki ni Miguel. Mas masakit pa kaysa sa mga sampal ng kanyang ina. Hinablot niya ang braso ni Isabel. "Huwag kang magsalita ng ganyan. Bitiwan mo ako." Maras na iwinaksi ni Isabel ang kamay niya. "Wag na wag mo akong hahawakan, you loser." Kinuha niya ang kanyang Louis Vuitton suitcase at walang lingon likod na naglakad palabas ng silid. Narinig ni Miguel ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba. Kasunod ang tunog ng isang sasakyang mabilis na umalis. Tapos na. Iniwan na siya. Naiwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng malawak na silid. Napapalibutan ng mga mamahaling gamit na ngayon ay tila walang halaga. Ang babaeng ipinalit niya kay Thea, ang babaeng inakala niyang ka-level niya, ay iniwan siya sa unang senyalis pa lang ng pagbagsak. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya nang mas malakas pa kaysa sa sampal ni Isabel, si Thea. Si Thea ay hindi siya iniwan. Kahit noong kinukutya siya ng kanyang ina, kahit noong wala siyang oras para dito, kahit noong ang tanging na ibibigay lang niya ay sakit, nariyan lang si Thea, tahimik na nagmamahal at umaasa. At ano ang ginawa niya? Itinapon niya ito na parang basura. Isang halakhak ang kumawala sa bibig ni Miguel. Isang halakhak na walang saya, puno ng sakit at pangungutya sa sarili. Kinuha niya ang bote ng alak sa mesa at diretsyong nilagok ito. Ang init ng alak ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig ng pagsisisi na bumabalot sa kanyang puso. Gabi na. Lasing na si Miguel. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sa gitna ng kanyang kalasingan, isang pangalan lang ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isipan. Thea. Nanginginig na kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang lumang numero nito. Isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan, ngunit hindi niya kailanman binura. Puno ng pag-asang pinindot niya ang call button. Nagring ito ng ilang beses. Bawat ring ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Umaasa siya. Nagdarasal na sana'y sagutin nito. Ngunit ang tawag ay napunta sa voicemail. Ang numerong inyong tinatawagan ay... Hindi niya pinatapos. Ang pagtanggi nitong sagutin ang tawag niya ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salita. Ngunit hindi siya sumuko. Pinindot niya ang record button at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay garalgal at basag dahil sa pinaghalong alak at luha. "Thea, Althea, ako to, si Miguel." Simula niya, ang mga salita ay hirap lumabas. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong karapatan. Pero, patawarin mo ako."
Huminga siya ng malalim, isang hikbi ang kumawala. Ang tanga-tanga ko, Thea. Isang malaking tanga. Pinalaya ko ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa akin. Ipinagpalit kita. Ipinagpalit kita sa wala. Sa kasinungalingan. Ngayon wala na akong lahat. Wala na ang kumpanya. Wala na ang pera. Iniwan na niya ako. At ang pinakamasakit sa lahat, wala ka na rin. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sana masaya ka. Karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Isang kaligayahan na hindi ko naibigay sa'yo. Patawad. Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko. Patawad. Tinapos niya ang tawag at ibinato ang telepono sa pader. Nabasag ito, kasabay ng huling piraso ng kanyang pag-asa. Walang direksyong naglakad siya palabas, sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho. Dinala siya ng kanyang mga paa o ng kanyang subconscious sa isang pamilyar na lugar. Sa labas ng malaking gate ng mansyon, ang mismong lugar kung saan niya pinalaya si Thea sa ilalim ng ulan. Itinigil niya ang sasakyan. Ang makina ay namatay. At ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nakita niya sa kanyang isipan ang eksenang iyon. Ang mukha ni Thea na puno ng sakit at pagkalito. Ang mga mata nitong nagmamakaawa. Sumubsob siya sa manibela. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang tunog na pag-iyak. Huli na. Huli na ang lahat. Ang kastilyong itinayo niya sa kasinungalingan at kayabangan ay tuluyan ng gumuho at siya ay naiwang mag-isa sa ilalim ng mga guho nito. Sa dilim ng kanyang silid-aklatan, si Doña Elvira de Villa ay nakaupo na parang isang reyna sa kanyang trono, ngunit ang kaharian niya ay gumuho na. Ang tanging kasama niya ay ang isang baso ng mamahaling brandy at ang mga anino na tila nangungutya sa kanya. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagsisigawan. Ang naiwan na lang ay isang malamig at matinding galit. Galit sa babaeng sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Galit sa anak niyang hinayaan itong mangyari. At higit sa lahat, galit sa sarili dahil hinayaan niyang matalo siya. Pero hindi pa siya tapos. Habang may hininga pa siya, hindi siya papayag na magwagi si Althea Reyes. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang isasama niya ito sa kanyang pagbagsak. Mayroon pa siyang isang baraha. Ang pinakamadumi, ang pinakadesperado, ang kanyang huling baraha. Kinabukasan, sa isang madilim at halos walang taong bar sa isang sulok ng Maynila, nakipagkita si Doña Elvira sa isang lalaking matagal na niyang hindi kinakausap. Si Berto, isang mamamahayag na walang ibang kinikilala kundi pera. Isang media for hire na kayang isulat ang kahit anong kasinungalingan kapalit ng tamang halaga. Ito na ang lahat ng kailangan mo, sabi ni Doña Elvira habang inilalapag sa mesa ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay mga pekeng dokumento, mga gawa-gawang testimonya at mga litratong inayos para magmukhang totoo. Lahat ay naglalayong sirain ang pangalan ng yumaong si Eduardo Reyes. Ang kwento ay simple, patuloy ni Doña Elvira. Ang boses ay walang emosyon. Si Eduardo Reyes ay hindi isang biktima. Isa siyang manloloko. Ginamit niya ang kanyang kumpanya para sa ilegal na gawain. At nang malapit na siyang mabuking, sinubukan niyang isisi ang lahat sa aking asawa. Kinuha ni Berto ang envelope. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. At ang anak niya, si Althea Reyes, ginagamit ngayon ang yaman ng kanyang ama para maghiganti. Eksakto, sabi ni Doña Elvira. Inilapag niya ang isa pang envelope sa mesa, mas makapal at mas mabigat. Ikalat mo yan. Gusto kong bukas ng umaga, ang pangalan ni Eduardo Reyes ay maging simbolo ng pandaraya. Gusto kong pagdudahan ng lahat ng integridad ng Reyes Innovations. Gusto kong masira si Althea Reyes. Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niya si Miguel sa sala.
Ang anak niya ay mukhang isang multo, payat, maputla, at ang mga mata ay walang buhay. Nakita nito ang determinasyon sa mukha ng ina. Ma, anong ginawa ninyo? Tanong ni Miguel. Ang boses ay halos pabulong. Ang dapat ginawa ko noon pa. Matigas na sagot ni Doña Elvira. Ipinapakita ko sa lahat kung sino talaga ang mga Reyes. Umiling si Miguel. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanya. Gagamitin niyo ang patay, ma? Gano'n na ba tayo kababa? Karangalan? Humalakhak si Doña Elvira, isang tawang mapait. Anong silbi ng karangalan kung nasa kalsada ka na at namamalimos? Ang babaeng yon, tinanggal niya ang lahat sa atin. Karapat-dapat lang na maranasan din niya ang kahihiyan. Tama na, ma. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Miguel, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Talo na tayo. Tanggapin na lang natin. Huwag na nating idamay ang mga taong wala ng kalaban-laban. Lumapit si Doña Elvira sa kanyang anak. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkasuklam. Huwag kang magsalita na parang hindi ka kasama dito. Kung hindi dahil sa kahinaan mo, hindi tayo aabot sa ganito. Kaya manahimik ka dyan at hayaan mong tapusin ko ang laban na ito. Tinalikuran niya si Miguel. Iniwan itong mag-isa sa kanyang kawalan ng pag-asa. Pumasok siya sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang laptop. Naghintay siya. At pagsapit ng gabi, isa-isang nagsimulang lumabas ang mga balita, mga blog, mga tabloid online, mga social media posts. Ang tunay na kwento sa likod ni Eduardo Reyes, pandaraya at panloloko. Reyes Innovations, itinayo sa maruming pera. Althea Reyes, naghihiganti para sa isang sinunggaling na ama. Ang mga headline ay mababangis, ang mga artikulo ay puno ng kasinungalingan na isinulat para magmukhang katotohanan. Isang araw na lang bago ang nakatakdang emergency shareholders meeting kung saan opisyal na kukunin ni Althea ang kontrol sa Davila Group. Ngunit bago pa man mangyari iyon, sinigurado ni Doña Elvira na ang pangalan ng kanyang kaaway ay dudungisan, na ang kanyang tagumpay ay magkakaroon ng batik ng kahihiyan. Isang maliit, masamang ngambang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elvira. Maaring matalo siya bukas, ngunit ngayong gabi, naramdaman niya ang lasa ng paghihiganti. Kahit ito'y isang paghihiganti na lasong papatay rin sa kanya. Ang boardroom ng Davila Group ay puno ng mga taong pinakamakapangyarihan sa mundo ng negosyo sa Pilipinas, mga miyembro ng board, mga major stockholder, at mga abogado. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Lahat sila ay nag-aabang sa pagdating ng misteryosong tao na sa loob lamang ng ilang linggo ay nagawang paluhudin ang isa sa mga pinakamatatag na dinastiya sa bansa. Sa isang dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Elvira de Villa. Sa kabila ng mga pangyayari, ang kanyang tindig ay puno pa rin ng kayabangan na parang isang reynang handa para sa kanyang huling laban. Sa kanyang tabi, si Miguel ay isang anino na lamang. Nakayuko, walang imik, tila isang taong naghihintay na lamang sa kanyang hatol. Pumasok ang corporate secretary. The emergency shareholders meeting is now called to order. Anunsyo nito. Nandito po tayong lahat ngayon para formal na kilalanin ang pagbabago sa may-ari ng pinakamalaking porsyento ng shares ng kumpanyang ito. Tinatawagan ko ang kinatawan ng Reyes Innovations. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Lahat ng mata ay napako roon. Isang babae ang dahan-dahang pumasok. Nakasuot ng isang puting power suit na nagpapatingkad sa kanyang lakas at awtoridad. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang paglakad ay may bigat at kumpiyansa. Bawat hakbang niya ay tila yumanig sa pundasyon ng silid. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay parang matalim na yelo, nakatutok sa isang tao lamang, si Doña Elvira. Napaawang ang bibig ng lahat. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Si Miguel ay napaangat ng tingin at ang kanyang mukha ay nabakasan ng gulat, sakit,
at pagsisisi. Si Doña Elvira, sa kabilang banda, ay nanigas sa kanyang upuan. Ang babaeng minsan niyang tinawag na basahan at pulubi ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan bilang ang pinakamakapangyarihang tao sa silid. Si Thea, si Althea Reyes. Magandang umaga sa inyong lahat. Bati ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Ako si Althea Reyes, ang nag-iisang may-ari ng Reyes Innovations at ang bagong may-ari ng mayorya ng shares ng kumpanyang ito. Ngunit bago pa man may makapagsalita, tumayo si Doña Elvira, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang impostor! Sigaw niya, itinuturo si Althea. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Siya ang anak ng isang manloloko. Ginamit niya ang maruming pera ng kanyang ama para sirain tayo. Ipinakita niya sa screen ang mga peking balita, ang mga kasinungalingang ipinakalat niya. Ito ang katotohanan tungkol sa mga Reyes, mga mandaraya. Hindi natinag si Althea. Hinintay niyang matapos ang pagsisigaw ni Doña Elvira. Nang tumahimik na ang matanda, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Tapos ka na ba, Doña Elvira? Tanong niya. Salamat sa iyong presentasyon. Ngayon, kung papayagan ninyo ako, gusto kong ipakita ang sarili kong presentasyon. Sa isang senyas, ang malaking screen sa likod niya ay umilaw. Ang unang lumabas ay isang lumang dokumento. Ang orihinal, na kasunduan sa pagitan ni Eduardo Reyes at Ricardo de Villa. Malinaw na nakasaad doon kung paano dinaya at tinraidor ni Don Ricardo ang kanyang kasosyo. Sunod na lumabas ang mga bank record, mga audio recording ng mga transaksyon, mga patunay na hindi maikakaila. Ang boardroom ay napuno ng katahimikan, ngunit hindi pa tapos si Althea. Maaring sabihin ninyo na matagal na yan, isang lumang kaso, sabi ni Althea habang naglalakad palapit sa mesa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang pamilyang ito ay hindi nagbago? At sa huling pagkakataon, pinindot niya ang isang button sa kanyang remote. Umalingaw-ngaw sa buong boardroom ang isang pamilyar na pag-uusap. Doña Elvira. Sinabi ko na sa'yo, Miguel. Dapat noon pa natin siya pinalayas. Bago pa niya malaman ang ginawa ng ama mo sa ama niya. Miguel. Pero minahal ko siya. Doña Elvira. Pag-ibig. Walang lugar ang pag-ibig sa negosyo. Ang bawat salita ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang lahat ng miyembro ng board ay napatingin kina Doña Elvira at Miguel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala. Si Miguel ay napayuko. Tinatakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa kahihiyan. Si Doña Elvira naman ay parang isang estatwang nabasag. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang kayabangan ay gumuho. Wala na siyang masabi. Talo na siya. Talo na sa paraang hindi niya kailanman inakala. Humarap si Althea sa lahat. Oo, narito ako para maningil ng utang. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Hindi lang utang sa pera, kundi utang sa hustisya. Utang para sa aking ama. At utang para sa 3 taon ng aking buhay na kanilang ninakaw. Lumapit siya sa kinauupuan ni Doña Elvira. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Mga matang puno ngayon ng takot at pagkatalo. Ang laro ay tapos na, bulong ni Althea. Sapat lang para marinig ng matanda. The company is mine. Checkmate! Umalis si Althea sa boardroom na yon na dala ang korona ng tagumpay. Iniwan niya sa likod ang mga guho ng isang imperyo at ang mga taong minsan ay umapi sa kanya, ngayon ay mga talunang walang mukhang maiharap. Napanood niya ang pagbagsak ni Doña Elvira, ang tuluyang pagkawala ng dignidad nito sa harap ng mundong kanyang pinagharian. Nakita niya ang kahihiyan sa mukha ni Miguel. Nakuha na niya ang hustisya. Nakuha na niya ang kanyang paghihiganti.
Ngunit habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan palayo sa gusali, walang ngiti sa kanyang mga labi, walang pakiramdam ng lubos na kagalakan. Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang malawak na kawalan, isang katahimikan sa kanyang puso na mas nakabibingi pa kaysa sa ingay ng kanyang tagumpay. Sa loob ng maraming buwan, ang tanging nagpatakbo sa kanya ay ang galit. Ang galit ang kanyang naging gasolina, ang kanyang naging lakas. Ngayon na naubos na ang galit, ano nang natira? Nagmaneho siya ng walang patutunguhan hanggang sa dinala siya ng kanyang sasakyan sa isang pamilyar na lugar, ang baybayin ng Manila Bay. Itinigil niya ang kotse at bumaba. Naglakad siya sa tabi ng dagat, hinahayaan ang malamig na hangin na haplusin ang kanyang mukha. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at pula. Isang magandang tanawin na tila sumasalamin sa nagdaang digmaan sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ng apoy, kasunod ay ang kadiliman at ang malamig na gabi. Ito na ba yon? Ang buong buhay ba niya ay iikot na lang sa pagpapatakbo ng kumpanyang nakuha niya mula sa paghihiganti? Ang paghihiganti ba ang nag-iisang layunin ng kanyang pagbabalik? Sa gitna ng kanyang pagninilay-nilay, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Althea! Lumingon siya. Nakatayo di kalayuan si Miguel. Hindi ito ang Miguel na mayabang at makapangyarihan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay mukhang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, ang kanyang mga mata ay malungkot at puno ng pagsisisi. Hindi gumalaw si Althea. Hinintay niya itong lumapit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Althea, ang boses ay walang emosyon. Sinundan kita. Mahinang sagot ni Miguel. Gusto ko lang magpaalam at mag-sorry sa huling pagkakataon. Tumingin si Miguel sa malayo, sa papalubog na araw. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Pinakinggan ko ang takot at kasakiman sa halip na ang puso ko. At dahil doon, nawala sa akin ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay ko. Tumingin siya kay Althea at sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang tunay na sakit sa mga mata nito. Walang pagpapanggap, walang pagkukunwari. Hindi ako humihingi na bumalik ka, sabi ni Miguel, umiling-iling. Hindi ako humihingi ng tawad para sa sarili ko. Hinihingi ko ito para sa'yo. Sana, balang araw, mapatawad mo ako, hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para makalaya ka na sa sakit na idinulot ko. Deserve mong maging masaya, Althea. Tunay na masaya. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Miguel at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Althea na nakatayo. Pinoproseso ang mga salita nito. Para makalaya ka, kinabukasan, pumasok si Althea sa gusali ng dating De Villa Group. Ang mga empleyado ay yumuyuko sa takot at pag-aalala. Lahat sila ay nag-aabang sa anunsyo. Magsasara ba ang kumpanya? Lahat ba sila ay mawawalan ng trabaho? Pumasok siya sa dating opisina ni Doña Elvira. Ang lahat ng gamit ng matanda ay naroon pa. Umupo siya sa malaking upuan sa likod ng mesa. Mula dito, tanaw niya ang syudad, isang kahariang nasa kanyang mga kamay. Pwede niyang buwagin ang lahat. Pwede niyang ibenta ang bawat asset. Pwede niyang burahin ang pangalang De Villa sa mapa ng korporasyon magpakailanman. Iyon ang plano. Iyon ang sukdulan ng paghihiganti. Ngunit habang nakatingin siya sa mga litrato ng mga empleyado sa isang bulletin board, mga taong may pamilya, may mga pangarap, isang bagong damdamin ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay tungkol sa pagsira, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagbuo. Kinuha niya ang intercom. Pakitawag ang lahat ng department heads. Utos niya. Magkakaroon tayo ng General Assembly sa loob ng 1 oras. 1 oras ang lumipas. Nakatayo si Althea sa isang entablado sa harap ng daan-daang empleyado na ang mga mukha ay puno ng pangamba. Ang kinabukasan nila
at ng kanilang mga pamilya ay nakasalalay sa mga susunod niyang sasabihin. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang puso. Ang paghihiganti ay tapos na. Oras na para sa isang bagong simula. Nakatayo si Althea sa entablado. Tinitingnan ang dagat ng mga mukha sa kanyang harapan. Mga mukhang puno ng takot, kawalan ng kasiguraduhan, at pag-aabang. Sila ang mga ordinaryong tao na naipit sa digmaan ng mga makapangyarihan. Sila ang mga posibleng maging huling biktima ng kanyang paghihiganti. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses na pinalakas ng sound system ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, kalmado, matatag, at puno ng awtoridad na hindi maikakaila. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya. Ako si Althea Reyes. Alam ko na marami sa inyo ang nag-aalala sa kung ano ang mangyayari sa kumpanyang ito at sa inyong mga trabaho. Nandito ako ngayon para bigyan kayo ng kasagutan. Nagkaroon ng ganap na katahimikan. Bawat empleyado ay nakatutok sa kanya, hinihintay ang hatol. Ang nakaraan ng kumpanyang ito ay nabahiran ng kasakiman at panlilinlang, patuloy ni Althea. Isang legasiya na nagdulot ng sakit hindi lang sa akin, kundi sa marami pang iba. Madali sanang sirain ang lahat. Ibenta ang bawat piraso nito at hayaang maging abo na lang ang nakaraan. Isang kolektibong paghinga ng kaba ang narinig mula sa mga empleyado. Ito na ba yon? Ngunit ang pagsira, sabi ni Althea, ang kanyang mga mata ay isa-isang tinitingnan ng mga tao ay hindi laging nagdudulot ng hustisya. Minsan, ang tunay na tagumpay ay nasa pagbuo muli. Isang ngiti, isang tunay, at magaan na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Simula sa araw na ito, ang De Villa Group of Companies ay wala na, deklara niya. Agad na napalitan ng pighati ang mukha ng mga nakikinig. Pero, mabilis niyang dugtong. Hindi ito magsasara. Sa halip, ito ay isisilang muli. Ito ay magiging bahagi ng Reyes Innovations sa ilalim ng isang bagong pangalan, isang bagong pamamahala, at isang bagong kultura ng integridad at respeto. Walang mawawala ng trabaho. Sa katunayan, mamumuhunan tayo para palakasin ang kumpanyang ito at bigyan kayo ng mas magandang kinabukasan. Ang katahimikan ay biglang nabasag. Napalitan ito ng mahinang bulungan. Pagkatapos ay malakas na palakpakan. Ang takot sa mukha ng mga empleyado ay napalitan ng lunas, ng pasasalamat at ng pag-asa. Nagpalakpakan sila hindi lang dahil sa kanilang mga trabaho, kundi para sa babaeng nasa entablado, isang leader na piniling magtayo sa halip na magwasak. Habang pinapanood ni Althea ang kanilang mga reaksyon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ito pala yon, ang tunay na pakiramdam ng tagumpay. Hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang pag-angat ng mga taong kaya niyang tulungan. Ang galit na minsan ay bumulag sa kanya ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Ilang buwan ang lumipas. Ang dating gusali ng De Villa Group ay may bago ng pangalan sa harapan. RI Legacy Corporation. Sa ilalim ng pamumuno ni Althea, ang kumpanya ay muling bumangon. Mas matatag, mas malinis, at mas matagumpay kaysa dati. Isang hapon, dinalaw ni Althea ang puntod ng kanyang ama. Naglagay siya ng isang bouquet ng puting mga bulaklak sa lapida nito. Hindi na puting rosas na may dalang pagbabanta, kundi puting lilis na simbolo ng kapayapaan. "Hi pa!" bulong niya. "Natupad ko na po ang pangako ko. Nakuha na natin ang hustisya. Pero higit pa roon pa, natuto na akong magpatawad. At sa pagpapatawad, natagpuan ko ang sarili ko." Ngumiti siya, isang ngiting totoo at payapa. "Masaya na po ako." Bumalik siya sa kanyang opisina, ang dating opisina ni Doña Elvira, na ngayon ay puno ng liwanag
at mga modernong disenyo. Tumayo siya sa harap ng malaking bintanang salamin. Tinatanaw ang syudad na minsan ay tila isang halimaw sa kanya. Ngunit ngayon ay isang tanawin ng walang katapusang posibilidad. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit ang pagpapatawad ang nagbigay sa kanya ng kalayaan. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Doon pa lang pala ito nagsisimula. Ang kwento ni Althea Reyes ay hindi kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng muling pagsilang. Sa huling sandali ng kwentong ito, malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon matapos yurakan ang dangal. Kapag ang isang tao ay itinapon, pinahiya, at itinuring na walang halaga, doon mismo nasusubok ang tibay ng loob at linaw ng prinsipyo. Ang kasamaan, gaano man ito makapangyarihan at organisado, ay hindi nakakaiwas sa sariling bunga. Darating ang araw na ito'y haharap sa kapalit ng mga ginawa nito. Samantala, ang taong piniling maging matatag, magtrabaho ng tahimik, at buuin muli ang sarili ay ginagantimpalaan ng mas malinaw na landas at panloob na kapayapaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang pinakamataas na anyo ng tagumpay ay hindi ang paggiba sa kaaway, kundi ang paglikha ng mas mabuting kinabukasan para sa sarili. Sa inyong palagay, kapag kayo ay ipinahiya at itinakwil, pipiliin ba ninyo ang galit o ang muling pagbangon? Naniniwala ba kayo na ang hustisya ay dumarating sa tamang panahon? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Sana ay maayos kayo ngayon, ligtas, at patuloy na lumalakas sa bawat hamon ng buhay. Ano ang aral mula sa kwentong ito ang pinakanagbigay sa inyo ng pag-asa?